Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. At habang nagmamasid sila, bigla namang nagulat silang dalawa nang makita nila ang antingerong dumaan sa kanilang harapan. Nababahala sila gawa ng burado ang pagmumukha nito. Nang makita nila itong dalawa, alam nila Noling hindi maglalaon. Bawian din ng buhay ang lalaking yon. At kapangyarihan na lamang ng demonyo ang nagdadala dito upang magawa pa nitong mapauwi ang biktima sa kung saan man ito nakatira. At dahil dito, bigla silang napaisip kung bakit humantong sa pambabarang ang nangyaring labanan sa Rueda. At upang paramdaman ang grupo na yon, nagbigkas si Noli ng mga usal sa hangin papunta sa grupo ng mga mambabarang. Nang matapos gawin yun ni Noli, kitang-kita naman nila ang pagramdam ng grupo sa pinakawala nilang mga usal na paghahamon. Palinga-linga ang grupong yun sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng mga buhay na salita. Nang magawa na sila nitong makita, buong tapang namang tumitig dito si Noli habang ngumingising nakatitig dito. Dahil sa kanyang ginawa, animoy na hamon naman ang grupong yon para sila'y magduelo. Danilo, hanapin mo ang bata mong si Lando. Kunin mo ang isang tandang doon. Pero, babala, huwag mo silang pasamahin dito upang maiwasan nating madamay ang mga yon sa ginawang pambabarang nun. Bulong naman ni Noli sa kaibigan niya. Nang marinig ito ni Danilo, tumango lang naman siya at mabilisang umalis. Si Noli noon, lumakad naman siya papunta sa grupo. At pagkarating niya sa grupong yon, sipat naman niya ang bangis ng pagtitig ng mga ito sa kanya. At nagwika ng, "Aba, sino ka para hamunin mo kami ng ganon? May maibubuga ka ba?" Wika ng isa sa mga mambabarang na may mahabang balbas at may kalakihan din ng katawan. "Bakit niyo ginawa ang mga bagay na yun sa taong nakasumpa mo? May atraso ba siya sa'yo?" Wika ni Noli paglapit niya dito. "Alam mo, antingero, lahat talaga ng mga sabungerong nakakalaban namin, kinitila namin ng buhay. Bakit? Gusto mo rin bang maging kagaya sa kanya?" Sagot muli ng mambabarang. "Huwag kang pakakampante, mambabarang. Baka kainin mo lahat yung mga binitawan mong salita." Paglapit sa kanya ni Danilong may dalang panlabang tandang, agad din naman niya itong kinuha at humarap sa grupo. "Oh, narito na ang itatapat ko sa inyo. Kapag natalo niyo ko, barangin niyo rin ako kagaya nun." Wika ni Nuling nakaharap dito. Nang marinig yun ng mambabarang, ngumisi lang naman ang mga itong nakatingin sa kanilang dalawa na parabang nakatatak sa isip nila na madali lang nilang magapi si Noli. Kaagad ding pinakita sa kanila ng mababarang ang tandang na ilalaban
nang siyang hindi inurungan nilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inantay na nilang dalawa ang grupong makakalaban nila. Hindi kalaunan, tuluyan na rin nilang nasipat ang grupo na pumasok sa gate ng ruweda. Pagsipat ni Nuli sa taong magbibitaw sa tandang nito, nakita niyang may nakapulupot sa hinlalaki ng paa nito na isang talandrong yari sa kaliwa. Kulay pula yun at may halong itim. Nang makita ito ni Nuli, doon niya nakumpirmang kapag matablan ang pambato niya dito, matik, maging siya ay hindi nito sasantuhin. Kaya't kaagad siyang nagkarga ng bakod at puder para kung sakaling matalo ang pambato niya, hindi ito makalusot sa kanyang mga pananggalang. Ngunit bago yon, kailangan mo nang dumaan ang demonyong yon sa bangis ng kanyang taglay-taglay. Nuli, tinawag ka na ng sentensyador. Simula na raw ang laban. Bulong sa kanya ni Danilo. Habang kakatapos lang niyang magkarga ng mga usal, kaagad naman silang lumapit at ganon din ang kalaban. Pagharap nila sa tatlong mambabarang, amoy na amoy nila sa katawan ng mga yon ang amoy na parabang nanggagaling sa isang bulok na karne na pinaghalong putik sa kanal. At bukod doon, nababalot din ng sumpa ang hawak nitong tandang laban sa kanyang pambato. Paghudyat ng sentensyador, nahuli namang nagbitaw si Nuli. Nang mabitawan na ang dalawang pambato, nagulat naman siya nang maghagis ng tilang itim ang kalaban banda sa gitna ng paglalabanan ng mga manok. Pero hindi naman nababahala si Nuli dito, gawa ng alam niyang makakaya niya ito. Ngunit sa hindi inaasahan, tila ba hindi nakita ng pambato ni Nuli ang kalabang itim na manok. Dahil kapag sinugod ito ng kalaban, wala man lang itong pag-ilag. Wala na. Kinalabit siya noon ni Danilo kung ano ang nangyayari sa manok niya. Pero maging siya, hindi niya alam. Dahil nakarga na rin niya ang mga pananggalang dito. Kaya't ang huli na lang niyang alas ay ang pasapiin ang mga anino ng bubuyog. Nang maisip niya yon, dali-dali naman siyang nag-uusal. Pero sa paglitaw ng sinandalan niyang abilidad, ay hindi rin umubra sa lakas ng sabulag ng kalaban ang anino ng mga bubuyog. Hindi matukoy kung saan nagtatago ang pinagmula ng lakas ng kalaban. Kunting-kunti na lang, mababasag na ang baluting inilapat niya dito. Ngunit wala siyang ibang magawa para magapi ang kalaban ng mga oras na yon. Nang bigla niyang maisip ang sinabi sa kanya ni Manong Duming ang bawat kahinaan ng kaparihan niya ng taglay. Habang walang humpas na binugbog ang kanyang pambato, napangisi lang noon ang kalaban. Nang makita nito ang pangontra laban sa kanya. At dito,
Lumabas naman siya ng ruweda upang humanap ng bagay na maari niyang sindihan. Pagkakita niya sa tuyong bulaklak ng tipulo, agara naman niya itong dinampot sabay balik sa loob. Pagpasok niya sa loob, agara naman niyang sinindihan ang nakuha niyang bulaklak. Dahilan para maglikha ito ng makapal na usok sa loob. Hindi naman yun pinapansin ng mga tao dahil sa kanilang lugar kapag may tuwing sabong, kanya-kanya yung diskarte upang masumpa ang bawat karga ng mga sabongero. Nang ginawa yun ni Nuli, biglang nagulantang ang kalaban. Nang biglang kinuyog ang kalaban sa mga tinawag niyang mga anino at walang awang pinaglalaruan ang kalaban. At doon napagtanto ni Nuli na maaring may mutyali ng bubuyog ang kalaban at may ganong kalakas na baon-baong sa bulag. Isipin niyo ilang taon nang namamayagpag si Nuli sa bertud na yon. Ngunit may isang nilalang na magpamulat sa kanya na may kahinaan din pala ang kanyang tangan. Pero dahil sa talino at gabay ng ermitanyo sa kanya, nanaig pa rin siya sa laban. Panalo pa rin si Nuli kahit hindi na halos mapaniwalaan ng mga tao. Paglabas nila, halos pinagkumpula naman sila ng mga tao kung nagkasugat din ba yung pambato niya. Upang hindi na maghinala ang mga tao, sinabi na lang niyang, oo, nagtamo din ng malulubhang sugat ang kanyang pambato. Pero ang ginawa niya, ipinatago niya ang tandang kila Danilo upang hindi na ito masilayan pa ng mga tao. Ngunit habang nag-usap silang dalawa ni Danilo, may isang lalaking nakatalukbong ng itim na kasuotan na huminto sa kanilang likuran. At paghinto nito, nagwika ng, "Nakaya niyo ngang masulutan ang ginawa kong pambabagat. Pero may isa sa inyo ang paglalamayan ngayon." Wika nito. Sabay lakad ng napakabilis. Susundan sana ito ni Danilo. Ngunit hinawakan ni Nuli ang manggas ng kanyang damit habang nagwiwika ng, "Huwag mong gawin yan, Danilo. Isipin mo, baka isa lamang itong patibong ng kalaban." Nang marinig ito ni Danilo, huminga lang naman ito ng malalim habang nakatitig ng napakasama sa lalaking naglalakad. Dahil alam nila kung sinong tinutukoy kung paglalamayan. Nang biglang makasalubong nila ang kasama nilang si Lando na naglalakad, pagkakita nila dito, nagkatinginan sila ni Danilo dahil nakita nilang may masamang aura ang bumabalot sa katawan nito. Nagtataka din sila dahil wala na itong suot-suot na tsinelas. Kaya't nilapitan nila ito habang tinatanong ng, "Lando, anong nangyari sa'yo? Bakit palakad-lakad ka ritong walang suot na tsinelas? Sila Buning ba? Nasaan?" Tanong ni Danilo. Ngunit
Nagtataka sila dahil bakit palagi itong nakatingala sa langit at hindi sumasagot sa kanilang mga tanong. Dahil sa mga nakita ni Nuli, kinutuban siya. Maigi niyang pinakiramdaman ito nang bigla siyang mapamura nang malaman niyang biktima ng isang tigalpo ang kaibigan niya. Dali-dali niyang tinanggal ang tigalpong yon, gamit-gamit ang mga buhay na salita, sabay haplos sa pagmumukha nito. Nang ginawa niya ito, doon pa lamang naalimasmasan ang kaibigan niya habang tumititig sa kanila at naglalaway. Sumagot naman ito sa kanilang tanong, kaya't dali-dali itong dinala kung saan sila Manong Duming. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga ermitanyo, nakita nilang naroroon na ang lahat nilang mga kasama, pati na ang tiyuhin niya habang nag-iinuman, maging ang ama ni Nuli. Nang makita sila nito, wala namang kakaiba sa tingin ng mga yon kay Lando, maliban lang kay Manong Duming at Mang Carpio. Nang makalapit na sila dito, bumulong naman ang matanda ng, "Sinong bumarang sa kasama natin? Bakit nakita ko ang marka ng barang sa kanyang katawan?" wika ni Manong Duming sa kanilang tatlo. Nang marinig ito nila Nuli, dahan-dahan naman nila itong tinanong ukol sa kanyang mga naramdaman. Sa pagtatanong nila Buning, Lidyo, sinabi ni Lando nang ang una nilang inilabang tandang ay natalo. At doon nagsisimulang mag-iba ang pakikitungo ni Lando sa mga kasama nito. At ang duda ni Nuli, nakalaban ng mga kasama niya ang mga mambabarang. Kaya't hinayaan lang nila ito, sa pag-akalang nagalit lang ito dahil naipatalo nila ang manok. Nang marinig ito nila Nuli at Danilo, sakto naman ang pagtayo nila, biglang natumba si Lando habang naglalaway ng napakatindi. Kaya't ang sabi nilang dalawa sa ermitanyo, "Manong, kayo na ang bahala rito. Sundan namin ang mga demonyong yon." Wika niya habang mabilisang tinungo ang labas ng sabungan. Paglabas nila ng sabungan, doon na sinimulang hanapin nila Nuli ang bumarang kay Lando. Dahil magdidilim na, pinili niyang gumawa ng ritual upang ramdamin ang mga babarang sa paligid sa pagbakasakaling hindi pa ito nakalayo sa lugar. Ngunit wala siyang naramdaman sa lugar. Kaya't ang sunod niyang ginawa, usalin ang mga dasal na natutunan niya sa libro ni Manong Duming. Nang magawa niya ang mga bagay na yon, doon na lumakas ang kanyang pang-amoy, na gaya ng isang mabangis na hayop. Nang maamoy niya ang daang papunta sa gubat, agara naman siyang tumakbo ng napakabilis habang nakasunod sa kanya si Danilo. "Danilo, sundan mo lang ako. Hanapin natin ang bumarang sa kasama natin." "Sige Nuli, nakabuntot lang ako sa iyo. Gawin natin ang lahat," sagot naman sa kanya ni Danilo. Hindi hahayaan ni Nuli na isa sa kanilang mga kasama ay papanaw
dahil sa mambabarang na yon. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napansin nilang sumuot sa malawak na tubuhan ang amoy niyang hinahanap. Dahil sa gusto nilang mapanagot ang mga mambabarang na ginawa sa kanilang kaibigan, pinasok pa rin nila ang tubuhan na yon. Ang akala nila, nasa gitna ng tubuhan na nirahan ang mga mambabarang. Subalit nang makarating na sila sa dulo ng tubuhan, may nakita ulit silang makapal na kagubatan. At ang gubat na yon, may nakita silang mga asong itim na pagala-gala habang paatras na lumalakad. Alam nilang mga bantay na sigbin ang mga yon sa mga barang. Kaya't nagkarga sila sa kanilang mga katawan ng mga sabulag upang hindi sila magawang makita o matunugan ng mga sigbin na yon. Sa patuloy nilang paglalakad, nakasipat na nga sila ng 3 kubong nakatirik sa gitna ng gubat na may mga sulong nakasindi sa bawat isa dito. At habang papalapit sila ng papalapit sa kubong yon, nakarinig sila ng mga taong animoy nagdadasal na para bang sumasambit sa mga demonyo. Nuli, ito na siguro ang pugad ng mga mambabarang. Narinig ko sa kanila ang mga inkantasyon na panig sa kaliwa. Humanda ka, dahil marami pala sila dito. Wika pa ni Danilo sa kanya. Ilang saglit pa. Laking gulat nilang dalawa nang makasilay sila sa bakura ng isang kubo ng mga taong hubot-hubad, habang basang-basa ng langis ang mga katawan nito. Bale na sa 6 yon. Habang nakaluhod sa gitna ng mga itim na kandila na nakapaikot at nakatirik sa mga ito. At nakaharap ang mga yon sa isang ribultong may wangis sa isang demonyo. Ang akala nila, purong mambabarang ang mga yon, subalit may mga aswang din pala sa grupo. Dahil habang nagdadasal kasi ang mga yon, panay ang pag-ungol ng 3 habang nakatingala sa sikat ng buwan. At habang yung 3 may hawak-hawak na mga garapon na sa palagay nila mga gamit na insektiyon na mga mambabarang. Dahil sa mga nakita nilang dalawa, umusok naman sa galit ang kanilang mga sarili. Nakatatak noon sa kanilang mga isip na hindi nila bubuhayin ang mga nilalang na nagtatangka ng masama sa kanilang grupo. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyong kalimutang mag-like. Dahil mahaba-haba pa ang kabanatang yon. Dahil mahaba-haba pa ang kabanatang ito. At marami pang mga pangyayari na sobrang napakatindi kumpara sa laban nila sa grupo nila Waring. At upang hindi kayo maboring, idugtong natin dito ang kwento ni Inar. Yung ang tulong ng isang ermitanyo. Maut Talinis. Pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956. Maut Talinis, Negros Oriental. Nang marinig ng mga kasama ni Inar ang kwento ni Mang Usting, hindi nila maiwasang matakot dito.
Sino namang pangalan ng ermitanyong nakilala mo, Manong? Nangangatog na tanong ni Inar. Nang marinig ng matanda ang sinagot niya, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi ko siya kilala, Dong. Nagmula nung tinanggihan ko siya, hindi ko na ulit nakita dito sa bayan ang matanda. O siya, mauna na ako sa inyo. May kalabaw pa akong kailangang ilipat ng pwesto." Sabay paalam nito dahil nga inabot sila ng hapon sa lugar kakainom. Habang naiwan silang tatlo, hindi maiwasang mapaisip nitong si Inar na yung matandang nagbigay sa kanya ng pambihirang tsa ang pinaghinalaan niya, na yun din ang ermitanyong nakita ni Mang Usting. Pero ang ipinagtataka niya, paanong buhay pa rin ang matanda? Gawa ng bata pa lamang itong si Mang Usting nang masilayan na niya ang matanda. Tapos ngayon, ang tanda na rin ni Mang Usting ba? Dahil pareho silang nalalasing ng araw ding yun. Kaya't kinagabihan, pinili na lang nitong si Inar na matulog na lang. Kinabukasan, maaga pa siyang pinuntahan ng mga kaibigan niya sa kanilang bahay. Paglabas niya ng bahay, nakita niya sila Masoy at Bandoy na nakaupo sa ilalim ng punong bangalanga. Kaagad naman niya itong nilapitan at tinanong kung anong pakay ng mga ito. "Oh, nakalimutan mo na ba yung sinabi namin sa iyo kahapon? May laban ngayon sa may patag. At gaya ng sinabi ko, may mga tandang sila Mang Ronald na ilalaban ngayon. Ang balita, sa pamangkin niya yung mga yan galing ibang bansa." Sagot ni Bandoy dito sa kanya. Sinabi naman ng mga ito na oo, meron daw silang tag-isang tandang na ilalaban. Makalipas ang mga oras, sumapit na nga ang 10:00 ng umaga. Sipat na nila noon ang unti-unting pagdami ng mga tao sa may nasabing basketbulan na hindi na semento. Kaya't dahan-dahan na silang naglalakad noon habang bitbit ni Inar ang isa niyang panlabang tandang. Paglapit nila, sakto namang nagsimula na ang sultada at may ilang taga-baryo na silang nakitang lumalaban sa mga dayo. Pagkakita ng kababaryo nila sa dalang tandang nila Inar, halos napatakip naman yon sa kanilang mga bibig habang pahigpi-higping tumatawa. Alam nila Inar na sila ang pinagtawanan nito dahil mga manok pangkatay lang naman ang kanilang dala-dala. Yung tipong Tagalogin kung tawagin sa Tagalog. Pagkarating nila Inar sa may puno ng talisay, agad naman niyang itinali doon ang tandang dahil hindi talaga siya tinitigilan ng mga kababaryo niya. Mas lalong nainis itong si Inar nang dumating ang isang kababaryo niyang pinakaayaw niyang makasalamuha na yung nagngangalang Ronald. Yung dala kasi niyang tandang, wala talagang kaporma-porma. Kapag pinagmasdan mo ito sa malayo, animoy mga tuyong dahon ang mga balahibo nito. Nung nilagay niya ito sa lupa, akala mo takot ito sa lahat ng mga tandang sa kanyang paligid. Gawa ng ang lakas din ng mga tunog ng mga manok doon. Ayon kay Inar, napakalakas ng sultada noon, partikular sa bayan ng Dawin at Bakong. Dahil ang mga panahon na ito,
bago pang lumaganap ang mga manok na galing Texas. Kilala ang mga lahi na yan dahil sa mga magagaling na Amerikanong nagpalahi ng mga ito. Kadalasan sa nagwawagi sa sabungan noon ay ang ganong klasing manok dahil matindi itong umatake kumpara sa pangkaraniwang na mga tandang. Kaya ganon na lamang pinagkansawan itong si Inar dahil ang ipinanlaban nila ay alam nyo na. Hanggang sa magpasya ang kanilang grupo na iunang ilaban ang tandang ni Inar kontra naman doon sa mga dayo. Sa ulutan pa lang, grabe na ang pangkakansyaw ng mga tao sa kanila at ang masakit pa nito, kababaryo lang niya ang nagtrato sa kanila ng ganon. Subalit naging pabor naman ito sa makakalaban nila Inar. Gawa ng wala yung imik, subalit ramdam nila na nagagalak din ito nang makita kung papaano paglaruan ang pambato niya. Subalit kabaliktaran ang nangyari hanggang sa pumasok na sa ruweda ang tatlo, habang si Inar ang humawak sa tandang. Paglapag ng tandang sa lupa, makikita mo animoy hindi ito lalaban. Pero ang hindi alam ng lahat, inilagay ni Inar sa tari ng kanyang pambato ang bigay ng matandang ermitanyo. Paglapag ng tandang, tumalikod lang naman siya habang lumakad papalabas ng ruweda. Pagbalik niya ng tingin, doon niya muling nakita ang ipinamalas na galing ng kanyang pambato. Kahit ilang bisis na niyang nasilayan ang ganong laban, namangha talaga siya dahil hindi lumaban ang kanyang tandang kapag nasa lupa. Ang laro nito, puro paitas, at yung kalaban naman, palingalinga lang ito sa ilalim habang nag-aantay ng pagkakataon upang lalapag yung kanya. Hanggang sa mabagot na lamang ang kalabang tandang. Sa muling paglipad ng tandang ni Inar sa ere, ay bigla itong sumama sa itaas. Pero sa pagbagsak nito, bigla na lang yung natumba habang nangingitim ang pagmumuka. Paglapit ng sentensyador, nakita nilang sa kili-kili ang tama nun. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng kalaban, may sumisigaw pa noon na isang matanda habang tumatawa. Hello mga ka-ermitanyo, tinatry ko lang. Kumakalundog kasi. Kung naririnig nyo sa ating audio o sa ating voice over, pasensya na. Dahil masakit talaga sa tinga yung alam nyo na.